Mapalo tayo, Giselle, na sa ating linya ang officer in charge ng National Bureau of Investigation, si Attorney Lito Magno. Attorney, good morning ho. Welcome sa DZRH. Good morning, Attorney. Hello, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat at sa inyong taga-subaybay at tagapakinig. Magandang umaga po. Salamat, sir, sa pagsagot kahit Sunday. Sir, nagulat tayong lahat at sabi nga natin talagang medyo bibilis na ata itong paggulong ng proseso sapagkat meron ng arrest warrant. Kumusta, sir, yung pag-isilbi natin ng arrest warrant doon sa mga sangkot sa flood control? Immediately po, after nating natanggap ang mga arrest warrants, no, at alinsunod na rin po sa mandato ng ating Pangulo at gabay ng ating Secretary of Justice, ay isa-isa po namin itong in-implement sa mga known addresses ng lahat ng mga akusado na nakasaad dito po sa mandamiento de arresto. At ngayong, pero nung po nating iserve, ito po ay naging negatibo sa kanilang mga known addresses. Pero ngayong umaga po ay may nahuli na po tayong isa. Wow. Mm-hmm. At nahuli po natin to na sa bandang Quezon City po. Ito po ay isang empleyado rin ng DPWH at isa po siya doon sa engineer na nilabasan ng warrant of arrest. Attorney, bago lang tayo magpatuloy, bigyan mo lang ako ng 3 segundo. Flash Report! Flash Report! May breaking news mula sa NBI, si Attorney Lito Magno. Sir, binabagit mo, isa sa mga engineer ng DPWH ang naaresto na kaugnay ng flood control mess. Opo, pagkatapos po nating iserve kaagad-agad ang mga arrest warrant sa kanilang mga kilalang address at naging negatibo po, ay patuloy po ang pagtutuntun natin sa mga nasabing akusado. At kanina po, madaling araw ay nakuha po natin ng isang engineer na sangkot dito po sa arrest warrant na inilabas. Opo. Attorney, maaari bang bigyan na kami ng kahit overview of background, anong role itong engineer na ito doon sa nabanggit na insidente? Siya po ang officer in charge ng isang division dito sa DPWH po, no? Sandali po, lilinawin ko lang para mas sigurado. Kanina, partner, kayong umaga lang dito sa bahagi ng Quezon City. Oo, Pwede ba nating malaman yung pangalan? Ito natin kay Attorney Lito, sir. Siya po ang OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division. Siya rin po ay regular member ng Bids and Awards Committee. Nakuha po natin siya sa Sikatuna. Attorney, baka po pwede po naming malaman kung ano po yung pangalan ni engineer? Siya po ay si Engineer Abagon. Abalon. Abagon. Abadon. Abadon, okay. So ngayon po, Attorney, na kaninong custody po ngayon si engineer nasa NBI po? Siya po ay nasa custody na po ng NBI at kasalukuyang pinoproseso para po sa standard operating procedure natin whenever na may na-arrest po tayo. At ang susunod po nito ay i-return po natin ang kanyang arrest warrant at sasabihin natin, informahan natin ang korte na siya po ay nahuli na. Sir, pakikwento naman sa amin paano siya naaktuhan doon sa kanyang tahanan niya ba ito? Yung address niya dyan sa Sikatuna. Mayroon bang attempt na makatakas o naunahan lang ba natin, sir? O paano ito? Yung pong pag-aari ng bahay ay inimbestigahan po natin kung kanino ito. At napilitan po tayong persahang pasukin ang kanyang sinasabing tirahan pansamantala dahil sa ayaw pong magbukas, no? At yun po ang report na umabot sa atin. Oh. Talagang may pagtatangkang itago doon sa loob yung may pagharang. Ayan po ang inaalam pa natin, no? Dahil medyo madaling araw po ito ng ating iserve. Attorney, yung mga ganitong kasalukuyang natutulog pa po ito at hindi lang narinig. Opo, oo, madaling araw. Itong engineer na ito, tama ho, dahil ang subject ng warrant ay may kinalaman doon sa maanumalyang road dike project dito sa Oriental Mindoro specifically. Opo. Yung mga ganitong klase, sir, ng insidente like yung pag-aresto, pag-serve natin ng warrant,
Of course, kapag may mga other players dito na nagtangkang pigilan yung pagpasok ng law enforcement authorities, maaari rin silang dapat ma-warning yan, Attorney Magno? Ay, opo. Yun nga po sana ang sasabihin natin at ipapaalala lang po sa ating mga mamamayan na ang pagkakanlong o pagtatago sa isang personalidad na hinahanap ng ating batas ay may kaukulang kaso rin po. Tinatawag po natin yan na obstruction of justice. So, mas mabubuti na rin po na huwag na po silang makailam, huwag na pong magtago at kung maaari, may lumapit sa kanila, ay kumbinsihin na lang na sumurrender para na rin po sa maiwasan natin ang hindi magandang kaganapan at untoward danger to oneself. Attorney, we understand po na napuntahan na natin yung luxury home ni Zaldico sa Taguig City. How about po yung ibang known address ng nag-resign na congressman at yung kanya hong mga opisina, yun hong mga negosyo? Napuntahan na rin ho ba ito ng NBI? Kasi alam ko may bahay sa Pasig, partner. Meron din sa Bicol. Sa Bicol. Napuntahan na po natin lahat yan at negatibo rin po ang resulta ng ating pag-implement ng warrant of arrest. Lahat, sir? Lahat? Kailangan po nating implement kahit po sinasabi na alam naman na wala dito sa bansa. Yes. Dahil yan po ay utos ng korte. Ang utos po ng korte ay i-serve ang warrant of arrest at parte po yan ng isang proseso. Dahil kaya nakita po natin o nahuli o hindi, kailangan po natin ipaalam sa nag-isyong korte kung ano ang nangyari sa kanyang minandato. At saka, attorney, ang binabanggit po ni DILG Secretary Remulla, hindi daw ninyo inaalis kasi yung possibility ba na nagbalik bansa si Zaldico gamit din yung backdoor? May posibilidad din po yan. Kaya nga po talaga po nating inaalam lahat. Sir, okay, balikan ko lang yung doon sa mga known addresses ni former Congressman Zaldico. So tama lahat nung tukoy na address ay nasuyob na ng NBI mula Friday afternoon o Friday evening hanggang ngayon. Opo, tama po. Yung po sa Bicol, napuntahan na rin po ng ating mga operatiba sa pakipag-ugnayan din po sa ating counterpart sa PNP po at sa iba pang local enforcement agency. Meron bang partner at attorney, meron bang hawak na impormasyon ngayon ng NBI? Nasaan na ba talaga huling na-track itong former congressman? Sa kasalukuyan ginagawa pa po natin yan. Pasensya na po kayo sa di pa natin nabanggit kung ano yung mga ginagawa ng pamamaraan. Pero sorry partner, pero definitely nasa ibang bansa, yun ba ang tinitignan natin ngayon, attorney? Sa ngayon po, yun ang ating pagkakaalam. Attorney, nabanggit po ninyo nasuyod na yung lahat ng negosyo, lahat ng address ni Zaldico dito sa Pilipinas. Meron na po ba tayong mga tauhan sa abroad na maghahanap po kay Zaldico? Umpisahan po natin na mag-file ng red notice para po makatulong na rin ang Interpol sa paghahanap sa kanya. Nasaan na po tayo sa proseso ng paghiling sa Interpol ng red notice, attorney? Dahil bago lang po lumabas ang kanyang arrest warrant, ay umpisahan pa lang po natin to sa lalong madaling panahon. NBI po ang hihiling, tama po, attorney? Pwede po isa po tayo sa isang ahensya na pwede pumili. Pwede ang CIDG. Pwede din ang CIDG. Pero kayo po sa Bureau, Attorney, Director, Sir, ano po yung target ho natin na petsa na opisyal na o formal na makahingi ho ng saklolo sa Interpol? Dahil sa ngayon, partner, blue notice pa lang yung meron, di ba, laban kay Zaldico? Bukas na bukas po ay magpapadala na tayo ng ating request. Bukas din agad. Sir, bigyan nyo nga kami, sir, ng larawan para ho doon sa mga nakikinig sa atin, sa mga kalye, maral yung iba nagda-drive, yung iba nagmamaneho ng PUV, chuper. Anong magiging itsura once na ang isang akusado ay naaresto ng NBI o ng kahit sino man sa law enforcement natin by the powers, of course, ditong arrest warrant. Kanina binanggit mo, mapupunta sa custody ng NBI itong si Engineer Abagon. At ano na yung mga dadaanan niyang proseso? Tinatanong namin ito sapagkat may pangako ang Pangulo sa publiko na walang Merry Christmas itong mga sisilbihan na ng warrant of arrest as early as now. Katulad po nung nasabi ko kanina,
since ito po ay isang non-bailable offense, ito pong malversation, siya po ay mananatili sa custody ng NBI unless ipag-utos po ng ating korte kung saan ni-return natin yung warrant of arrest na siya po ay i-commit sa iba pang kulungan dahil ang NBI po ay temporary detention facility lang po. Ang susunod naman po niyan ay the moment na may surrender na po natin o may report natin ng return ng warrant of arrest, magkakaroon na po ng jurisdiction ng ating korte at magsisimula na pong umusad ang kaso laban sa kanya. Attorney, curious lang po ako, yung pong mga property o di kaya maski doon sa labas po ng mga known address ni Zaldico, kahit na nahalugog na natin at wala doon yung resigned congressman, may mga maiiwan po ba o naiwan na mga tauhan just in case lang? Kasama po yan sa ating ginagawang pagbabantay dahil meron din po kasing ang ating gobyerno na tingnan kung sakali man na ito ay galing sa mga nakaw na ari-arian. Tama attorney, itong si Engineer Abagon ay siya yung unang-una sa law enforcement agencies na naaresto natin, either NBI or PNP. Sa amin po sa NBI, siya po ang una. Our partner, baka may katanungan ka pa sa ating NBI Director. Oo. Attorney, tungkol naman to doon sa nabanggit po sa mga allegation po ni dating Congressman Mike Defensor. Nabanggit po ninyo sa inilabas po ninyo na statement na nag-commit yung dating Congressman na magbibigay po sa inyo ng ebidensya sapagkat siya po'y naninindigan doon sa kanya mga allegation patungkol naman sa dating aide ni resigned Congressman Zaldico na si John Paul Estrada. May mga naibigay na po ba sa inyo na isumiti po ng mga ebidensya si Congressman Mike Defensor? Sa pagkakataon ito ay wala pa po at sa mga susunod na araw ay maaari na po natin siya imbitahin na pumunta sa ating tanggapan upang dito ay maglahad siya ng isang kung meron man siyang katibayan. Dahil handa naman po ang NBI kung meron talagang gumawa ng ganyan. Hindi natin tinotolerate yan. At kung meron man, handa natin silang kasuhan. Kaya NBI man sila o hindi. Pero attorney, yung inyo pong pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration, kumpirmado na si John Paul Estrada at yung kanya hong may bahay ay nakalabas na po ng Pilipinas. Ang nahuli pong sagot ng Bureau of Immigration, kung hindi po ako nagkakamali, ay marami pong kapangalan, yung John Paul Estrada, kung kaya nililimit pa po namin yung pagbigay ng impormasyon sa kanya para po matukoy ng eksakto kung nakalabas na nga po ba to o hindi. Basta ang malinaw po, ang klaro po, Attorney Director, ay walang kinalaman yung NBI sa kahit na anong aligasyon na ipinupukol po ni Congressman Mike Defensor sa inyo pong kagawaran. Opo. Totoo po yan. Wala po kaming kinalaman doon sa mga aligasyon ng pambubugbog, pamimeke ng passport at pagpapaalis dito po sa sinasabing John Paul Estrada. Oo, kahit si attorney, kahit si former Marine Sergeant Orly Gutesa, nakakaladkad din ang pangalan ng NBI doon sa mga alleged torture activities. At hanggang sa ngayon ay hindi nga natin mahanap itong si Sergeant Gutesa. May info ba sir ang NBI kung nasaan talaga itong surprise witness na ito sa Senate? Wala po kasi siya nung nagsabi na pupunta siya sa DOJ, ay hindi naman po siya tumuloy, At mula nga po noon, parang naglaho siyang parang bula, Patuloy pa rin naman po ang bukas ng opisina kung gusto niya makapag-ugnayan at kumikilos na rin naman po tayo. When we say kumikilos, may mga efforts tayo to do something para mahanap siya. Pero meron ba tayong legal backbone na nagbabind sa atin para makuha itong si Orly Gutesa? Wala naman po sa ngayon. Ang maaari lang po natin na ma-issue sa kanya ay sabtina para po kung nais niya magbigay ng salaysay tungkol dun sa kanya mga unang isiniwalat sa Senado. Alright. Attorney, siguro last two questions on my end.
itong 16 na unang inisyuhan ng warrant, nasaan na, ano ng status natin, kung lahat ba sila ay nasilip na o sinisilip na yung mga addresses? Meron po na i-serve na po natin sa kanilang mga address. Lahat ito. Nakalagay dun. Opo. Lahat itong 16 at least ay nasimula na nating maserbahan ng mga warrant doon sa kanilang mga address. Yes, sir. Yes, sir. Doon po sa mga akusado, Attorney, no, maliban kay Zaldico, meron po ba tayong impormasyon na ituhong may mga arrest warrant na ay wala na rin po sa Pilipinas? Yan po ang bine-verify natin ngayon. Malalaman po natin yan sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon po, si Zaldico pa lang yung tinitingnan talaga natin na nasa abroad. Opo. Attorney, siguro mamaya by the end of the day, alam ko magko-consolidate kayo ng data. Baka hingi lang kami ng update dahil total na iserve naman na pala doon sa lahat, kung hindi man halos lahat, yung warrant. Kung ilan pa yung madadakip, makukuha ng NBI. Pero sir, again, binanggit mo na ito kanina sa kalagitnaan ng interview, pero mensahe na lamang po doon sa mga members of the public. Meron nga partner, politiko diba, na kumakantsaw sa NBI, PNP, bakit alam na palang nasa labas ng bansa, kailangan pang puntahan yung mga bahay-bahay. Go ahead sir, nasa inyo pagkakataon. Una po, hinihikayat po namin na sumuko na lang sila ng mapayapa. At para maumpisa na rin po ang proseso kung sinasabi po nilang wala silang kasalanan, karapatan po nila na sumama sa isang proseso ng paglilitis. Ang warrant of arrest, lalo na po ang non-bailable, ay hindi mahirap pong takbuhan dahil nakakapagod din po. So, mas maganda na lang po siguro na harapin head-on. At doon naman po sa mga nagkakanlong ay binabalaan po namin kayo na may kaukulang parusa ang mapapatunayan na nagtatago sa ating mga pinagahanap ng batas. Attorney, pasensya na pero may papahabol lang ako, partner. May mga tauhan pa rin po ba, Attorney, ang NBI sa mga tanggapan po ng DPWH dahil ang Independent Commission po ay nag-request dati nang nag-request sa NBI na i-secure po yung mga tanggapan ng DPWH para walang makasira o walang sumira, mapigilan yung mga pagsira at pagtamper po doon sa mga posibleng ebidensya. Natanong ko po, Attorney, dahil si Congressman Leandro Leviste, nabanggit po niya sa isang panayam na nung pumunta ang ICI, bagamat dininay ito, partner ng ICI, nang pumunta daw po ang Independent Commission sa tanggapan ni Yusek Catalina Cabral, ay nakakordon ho yung tanggapan at wala daw pong naabutan ng mga computer na pagkukuhanan sana ng mga dokumento na maaaring magamit po na ebidensya. Yung pong request ng ICI po na yan ay agad pong inaktuhan ng NBI noon pa man. Una po natin ginawa ay pag-ugnayan tayo sa lahat ng district, regional offices. At doon po, especially ito pong mga opisina na na-involved dito sa ating mga iniimbestigahan. At gumawa po tayo ng hakbang para po ang mga sinasabing dokumento o kung ano pa man na nandun ay mai-preserve natin. At nakipag-ugnayan din naman po ang mga nasabing opisina, pinicturean po natin yan, dinokumento natin kung ano ang mga nandun na inventaryo at yun po ang ating mga hakbang na ginawa. Pero Attorney, wala pong ganitong report kayo na natatanggap na nagkukumpirma doon po sa binabanggit ni Congressman Leviste? So far naman po, wala. Pero kung mayroon pong matatanggap tayo, ay willing po nating action ng kagad yan. Okay. Alright. Sir, makibalita kami sir sa development po ng pag-serve nyo ng warrant. Congratulations sir sa mabilis na trabaho. Thank you po. Salamat sir. Happy Sunday. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Ang OIC Director ng National Bureau of Investigation, si Attorney Lito Magno. Flash Report.